I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, nakikita nyo yan, Christmas time. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, pumunta kayo sa Malacanang. Magsimbang gabi kayo doon. Kasi binuksan na naman ni Pangulong Marcos Jr. ang palasyo. Open to all. Kung nakikita nyo sa ating screen mga kababayan, ayan, pinangunahan ng Pangulo. Magsimbang gabi kayo doon. Libre mga pagkain, siyempre kape, puto bongbong, marami, tapos mga bata, no, 'di ba? Maraming laruan. Alam niyo naman si PBBM kumbaga tradisyon ng papa niya nung sila po ay namumuno nung palasyo, dong sa palasyo. Ayan, no. Nakita niyo? Di ko iparinig yung music, guys, kasi yung Christmas song naman siya, no? Baka makapiright tayo. Ayan, kasama po ang First Lady, yung bunso niya, tsaka yung batang maliit, baka pamangkin ng baka apo ni Pangulong Marcos Jr. po yun. Ayan, naka red carpet pa, wow, tapos may libreng pagkain pa mga bes, ang sasarap talaga. Okay, binuksan na. Sino kayo mananalo? Hindi natin alam, guys, malalaman na yan kung pagdating ng balasahan kung sino ang mananalo sa lantern, kasi Luzon, Visayas at Mindanao yan Wow, 1 million yun Correct me if I'm wrong. Katulad nung last year, 'di ba? Ayan. Wow, mga mga military pa yung mga ayan nagkumantang. Ay, ganda. Machos yan. Si Pangulong Marcos Jr., napakasimple talaga yung mga damit niya, naloka ako. Yan yung damit niya nung isang araw nagpunta siya doon sa Cagayan niya. Oo. Yan na naman. Parang hindi yata parang hindi yata nagbibihis ang Pangulo. Napakasimple niya, di ba? Oo, kahit si Mrs. niya, simple talaga ang Pangulo. Ay! Nandyan si Mother. Si Mother Imelda. Di ba mga beswa? Nandyan lahat ng gabinitis. Nanonood sila ng konsyerto di Palacio. Sabay pagbukas ng malaking lantern sa Malacanang. Kaya open na po naman ang palasyo, mga bes. Ayan, nandyan sila lahat. Wow. Nandyan si Yorme. Yung mga gabinitis nandyan Basahin po mga kababayan, Sabi dito mga bes, assuring in the Christmas spirit of Malacanang Palace, President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Luis Rodnita Marcos lead the annual Christmas tree lighting ceremony at the Kalayaan Grounds on November 23, 2025. But anyway, mga kababayan, siyempre, lagi kong hinihiling sa inyo yung dasal para sa Pangulo. Protection and safety po, mga kababayan. Walang mga kaguluhan, kapayapaan at pagkakaisa lang po, mga bes. Kailangan po natin ng dasal kasi para maprotektahan siya ng Panginoon sa araw-araw ng kanyang pagtatrabaho. Siyempre, yung buong pamilya niya. More blessings sa Marcos administration, siyempre sa bansang Pilipinas. Wala na way kaguluhan, kapayapaan na lang. Together with the invite guests, the President and First Lady watch the Puso ng Pasko, performance by Alice Reyes Dance Philippines, accompanied by the Manila Symphony Orchestra and the Ryan Cayabyab Singers. Bigatin, best. It is the first full link all the Filipinos Christmas ballet captures the true spirit of the Paskong Pinoy under the mentorship of Alice Reyes, National Artist for Dance, Ryan Cayabyab, National Artist for Music, did musical arrangement. Another highlights of today's ceremony is the presentation of award to the top 3 winners. Ngayon pala ang top 3 winners ng and 3 special awards in the isang bituin, isang mithiin national parole making competition. Year 4. This year, a total of 133 paroles or Christmas lantern. Entries were received from the Technical Education and Skills Development Authority, TISDA Training Institutes nationwide. Ngayon palang competition, mga bes. The annual Christmas tree lighting at Kalayaan Grounds in Malacanang Palace symbolizes the warmth of the Filipino Christmas and ongoing hope for bagong Pilipinas, bringing Filipinos together to celebrate the holiday season. Ayan mga kababayan,
Diba? Shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters and Filipinos all over the globe. Christmas time, Christmas season na naman mga bes. Labasan ng mga pera na naman para mag-shopping, para maghanda ng mga Noche Buenas and Noche Buenos, and syempre, pang New Year's. Kaya masasabi natin, nagmahal na naman ng konti ang mga bilihin because it's Christmas season, right? Ganun naman talaga eh. Ito. Ayan. In Malacanang Falls. Diba? Sarap na mo pagkain. Banana Q. Ay, grabe. Bibingka, balut. Naku, nalokan na. Ayan, Guys, hindi ko iparinig yung music kasi Christmas song naman yan. Baka makapuright kasi ako mga bes. Wow, may sayawan pa talaga, Kaya sikat ang mga presentation ngayon kasi siyempre Ryan Cayabyab sabi mo, 'di ba? Wow. Hango sa Kapaskuhan, 'di ba? Siyempre hango sa Biblia din. Wow. Sino ba 'to? Si E.S. Ricto. Nakakamiss naman si E.S. Barsamin, guys. Kahit sabihin mo sa mga issue, pero kahit papaano malaki din na itulong niya, pero gawa doon sa mga issue, well, sorry na lang. Ayan ang Pangulo. Pakinggan natin mga kababayan. Be reminded that we are now in the Christmas season. But every time we start to hear the Christmas carols on the radio, every time we start to see the decorations go up, and again, like I've always said, we are the only country that puts up Christmas decorations starting in September. And people cannot understand why that is. But that is because we are Pinoys. And Pinoys have as Christmas has a special meaning to Filipinos. And that's why we celebrate it really very, very, very seriously. And really take the time out to once again be with family, once again be with loved ones. And there's an added dimension to that, is that because we have millions of Filipinos who are working and living abroad. And Christmas is often the only time that they can come back and be with their families. And this is the time for us to take that time, and it's perfectly all right, that, take a little time off and spend some good time with your friends, with your family. And that is why when we feel the spirit of Christmas in the air again, we immediately take flight and remember what is nice, what is good, what is happy, what is joyous in Christmas. And of course, that always includes family, and of course the kids. Christmas is for children, and that is what we should be doing, so that we come back refreshed. We come back with new ideas. We come back with new blood. We come back with something that will contribute to what we are doing, and that will come from just spending good time with our loved ones, and to remember that this is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves.
devastated by the pandemic, remember? We all had to stop doing what we're doing. We all had to find ways of continuing with our lives. And although we were very active in training and dancing and creative works, Christmas was approaching. So I said, if there's anything I am sure of, it's that Christmas will come, Pasko is going to come, and the Filipinos will celebrate Christmas. So why don't we do something, why don't we do a ballet to that effect? And, you know, we chanced on this music of Ride Kayabyab. It was the San Miguel orchestra and singers, and it was just wonderful. So our artistic director, Nelson, came up with this storyline. And at first, it was a very short one called Tuloy ang Pasko, which was the theme. And then when that was so successful, we developed it further to a full length, and so it became Puso ng Pasko. That our Christmas traditions, songs, stories, festivities are so wonderful and should be shared with everybody. Kasi kanya-kanya yan eh. It's so rewarding, and I'm so grateful to the First Lady for allowing us to keep staging this. This is the third time we're here. And the second year, she tied it up to the Farol competition, which became even more grand. And then now she said, bring in a live orchestra and the singers. When you see any announcement about Puso ng Pasko, please make sure you come. You know, we're doing one in Bataan, and then we're doing one at the Metropolitan after this. Because it's ours, Filipinong-Filipino. Ang story ng Puso ng Pasko is about yung mag-apo, Val, and his apo, Angelina, Angelita, who live in the States. Tapos on the eve of Christmas, nagkaroon siya na parang online reunion with his barkada from the past. And nakwento niya sa kanyang apo kung ano ang Pasko sa Pilipinas because the apo is such an American girl already. Wala siyang idea kung ano yung Pasko. Parang magically, napunta yung apo sa past sa kanyang bayan na Tres Reyes sa Bulacan. And then she witnesses the youth, yung barkada niya, yung ng lolo niya, and also yung love story between the lolo and his ex-girlfriend. So it's really wonderful kasi it brings people back to yung ano talaga ang celebration ng Pasko sa Pilipinas. Well, unang-una, nagpapasalamat ako na naimbita kami dito sa Malacanang. Not only once, but this is already the third time. Sana maging tradition na because this is really a show, I think, that captures our nation, the soul and spirit of our nation. And that's what, the leadership's all about. I think masayahin tayo as a people. And so we gravitate to holidays na talagang masaya. Wala na kasing saya ng Pasko. So that's why Filipinos want to celebrate early pa lang para masaya tayo. Masayahing tao tayo eh. Pero ang pinakamaganda sa show na to ay yung paggamit ng mga Christmas carols na Pilipino. Hindi kami gumagamit ng foreign songs. And kung papakinggan nyo yung mga lyrics, pati na rin yung saya ng melody, huling-huli yung kultura natin eh. And that to me is the most beautiful thing about it. At kahit saan man kayo, lalo na kung nasa abroad kayo, mamimiss nyo ang inyong bayan pag nakita niyo itong show na to.
Ang ganda ng mga paroles. Oh, see? Ngayon lang po nangyari yan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Mula nung umupo, ganyan na 3 taon na. Pang-4 na ngayon, di ba? Oh, you see? Lahat ng mga Pilipino pwedeng pumunta. Oh, para, mabisita ang Malacanang. Kasama po ang First Lady. Ang dating ex-First Lady, siyempre. Oh, di ba? Saan kayo niyan? Yan, yung mga pamilya Marcos. Romualdez, mga bes. Wala si dating speaker yung kapatid lang na mayroon, no? O yung si Mayor, Mayor ba yan? Mayor Romualdez. Yun yung pinakaano guys, yung ayan yung ito yung sinabi ko. 'Di ba magkapatid yan si dating Speaker Martin? Wow, shout out sa inyo mga kababayan. Pumunta kayo diyan ha, bisitahin niyo Malacanang. Nako. Pasko na naman. Gastusan na naman mga kababayan. Maraming masipag-uwian. Nako. Pinaka the best ang Christmas sa buong mundo. Ang Pilipinas lang mayroon. Yung siyempre, mga fireworks, makikita natin na naman yan. Ngayong New Year's. Alam nyo, actually, maraming mga banyaga na pumupunta lang dito para masaksihan lang yung mga fireworks natin. Paano ba mag-celebrate ang bansang Pilipinas? Hindi, totoo yun. Ay, nandito. Ang dami talagang mga banyaga pumupunta. Yung mga hotel dyan sa Pasay. Nako, talaga naman loaded, guys. Kasi marami ako na panood na pinaka the best ang Christmas at ang New Year's sa Pilipinas. Walang kapantayan, mga besya. Talagang dinadayo tayo talaga ng mga banyaga. Tapos binablogs nila yung mga fireworks. Nako, grabe kaya. Sa totoo lang. Kaya, Merry Christmas in advance sa ating mga kababayan. Ayan. Ganda, no? Wow. Yung mga malapit dyan, pumunta kayo rin naman. Para naman, kumbaga, masilip nyo ang palasyo. Tsaka yung mga pagkain, guys. Libre talaga yan. Sa totoo lang. Ayan, bihira na lang natin na nakikita or masilip ang palasyo. Pag nag-end ang termino ni Pangulong Marcos sa 2028, ewan ko na lang kung makakapasok pa kayo dyan. Hindi na. Wala na Sa panahon ni Digong, hindi naman ganyan. Diba? Wala naman ganyan. Kahit sa mga past president, wala. Sa panahon ni Apo Lakay, naniniwala ako. Yun ang sabi. Yan, ngayon, binabalik ni Pangulong Marcos Jr. sa mamayang Pilipino mabuksan ng palasyo. Tapos pwede pa yata makapunta doon sa library. 'Di ba? Wow. Sosyali ng mga lantern, ng mga parol baga. Sa mga taga Maynila, shout out sa inyo. Mga Cavite, sadyain nyo. Magsimbang gabi kayo diyan. Kailan ba simbang gabi natin? 'Di ba? Wow. Sosyalin talaga, mga besh. Ay, mga sulon, mga congressman yan, Ayan sila, Ay, hindi. Mga gabinete pala ni Pangulong Marcos Jr., guys. Mga sekretary niya. Ayan, Wah! Kayo, mga besh, handa nyo? Wah, maraming maglilitso na naman. Yung mga rich people dyan. Nako. Sa bagay, once in a year lang naman yan Kaya celebration talaga sa Pilipinas. Talagang tayo kaya? Viral tayo sa buong mundo. Kumbaga, nakatatak na sa mga banyaga na ang pinaka the best na Christmas, New Year at kundi ang Pilipinas. Totoo po yun. Alam nyo naman yan Di ba, mga best? Gandara. Sosyalin pa. Wow, ganda naman. So, yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako ang palagay ko, masaya, siyempre. See you again guys on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.